Pinangingilagan ng karamihan ang isang probinsya sa Peña Blanca dahil sa pinamumugaran ito ng mga iba't ibang klase ng mga aswang. Lahat ng bakasyonistang naliligaw dito ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Matagal na panahon ding kinatakutan ang probinsyang ito at wala nang nagbalak na pasukin. Maski ang mga albularyo at mga manunugis na gustong pasukin at labanan ang mga aswang na nakatira doon ay walang nagawa at nauuwi lamang sila sa kamatayan. Ang mga natitirang residente roon ay takot ang namayani sa bawat sistema ng mga ito. Laking pasasalamat na lamang nila dahil magkagayunman ay hindi naman sila inaatake ng mga aswang. Hanggang sa isilang ang isang sanggol na anak ng isang harimudon at bangkilan na babago sa sistema ng pamumuhay sa probinsyang yun. Habang lumalaki ang bata, ay makikitaan dito ang likas na pagiging mabait at pagkamatulungin. Iniilagan din ang bata ng mga aswang dahil sa hindi malaman na kadahilanan. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa tumuntong ito sa edad na 21. Mas lalong kumisig ang binata at lumaki ang pangangatawan. Namatay na rin ang kanyang ama at ina noong isalin sa kanya ang kanilang mga bertud na mas lalong nagpalakas sa puwersa ng binata. Dumating na din sa puntong naging tagapagligtas siya ng mga residente roon na pinagtatangkaan ng ibang mga aswang na gutom na sa sariwang laman at dugo ng tao. Simula kasi ng kinatakutan ang kanilang probinsya, ay madalang na silang makapambiktima ng mga dayo hanggang sa taon na rin ang lumipas. Dala ng pagiging agresibo ay hindi na nila pinalampas pa ang mga residente. Mabuti na lamang at naging protektor ng mga ito ang binata hanggang sa kinilala ito sa tawag na Ninong, Kingpin ng mga aswang. Habang tumatagal, ay mas nagiging bantog ang binatang si Ninong sa probinsyang yon. Nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang mga bakasyonista na magbakasyon doon para dayuhin ang napapabalitang ilog na may magandang tanawin. Isang araw ay ipinatawag ni Ninong ang lahat ng mga aswang sa probinsya para ihayag ang bago niyang patakaran. Dahil sa takot sa tinaguriang Kingpin, ay dumalo ang lahat, maski tutol ang kalooban ng iba. Isa na dito ang pangkat ng binatang si Boyong, dating kababata at kaibigan ni Ninong, pero nag-iba ang kanilang landas dahil mas gusto ni Boyong ang maging masama kaysa gayahin ang dating kaibigan na nagpapakabuti. Salamat sa inyong pagdalo, mga kalahi kong aswang. Alam niyo naman na nagsimula ng dayuhing muli ang ating probinsya ng mga iba't ibang turista. Kung maaari lamang, ay panatilihin natin na maayos ang pagtrato sa ating mga magiging bisita. Lalong-lalo na ang mga residente dito. Alam kong ang iba sa inyo ay sabik ng kumain ng sariwang dugo at laman ng tao. Pero ilang taon na nating natanggal sa ating sistema, kaya magagawa natin itong lubos-lubusin. Pasensya na, pero ang aking patakaran ay masyadong mahigpit para sa ating mga aswang. Pero kailangan nating sumunod para na rin sa kaayusan ng lahat. Pero kung may tutol, ay malayang gawin ang gusto. Pero kung maaari, ay umalis na dito sa lugar na ito at huwag nang babalik pa. Subalit kung gagawin nyo yan, ay nangangahulugan lamang na ituturing nyo akong mortal na kaaway. Hindi ako magdadalawang isip na labanan kayo at puksain. Ipinapangako ko yan sa inyo. Ang lakas naman ng loob mo para balaan kami. Kung halimbawang hindi kami sang-ayon sa gusto mong mangyari, Ninong, baka nakakalimutan mo. Mga aswang kami. Tayo! Mas dapat mo kaming panigan dahil kami ang iyong kauri. Ano na lang ba yung isa, 2 o 3 dayuhan sa isang buwan ang ating kainin para naman maibsan ang ating pagkahayok sa laman at dugo ng mga tao? Sa pamamagitan nun,
maiibsan ang ating uhaw at gutom at maiiwasang sirain ang iyong patakaran o bagong panukala. Hindi ba mga kasama? Marami ang sumang-ayong mga aswang sa sinabi ng binatang si Boyong. Pero madami din ang tutol, lalo na ang mga residenteng tao sa probinsyang yon na dumalo sa pagpupulong. Umalulong ang mga aswang na nakaadib kay Ninong. Sa kanila pinanlisikan ng mga mata ang mga kumontrang mga kalahi nila. Boyong, kilala ko ang pagkatao mo. Dati din tayong naging magkaibigan. Pero nitong mga huli ay bigla ka na lamang sumalungat sa akin dahil hindi mo matanggap ang pagpapakabuti ko. Oo, masama ang aking ama at ina noong buhay pa sila. Pero hindi ko alam kung bakit mas pinipili kong maging mabuti. Ngayon, kung hindi ka sasang-ayon sa aking patakaran, ay malaya kayong umalis dito sa ating lugar. Pero ito ang tandaan mo, Boyong. Paglabas mo ng baryong ito, ay kakalimutan ko na ng tuluyan ang ating dating pagkakaibigan at magiging mortal nyo na kaming kaaway. Hindi ako natatakot sa'yo, Ninong. Sige, total binibigyan mo naman kami ng kalayaan para mamili. Kaya gagawin na din namin ang matagal na namin gustong gawin. Ito rin ang tandaan mo, Ninong. Matagal ko nang kinalimutan ang ating pagkakaibigan. Kaya sa susunod na mag-cross ang ating landas, isa na sa atin ang titimbuang sa lupa. Tandaan mo yan! Mga kasama, umalis na tayo sa walang silbing baryong ito at magtatag ng ating sariling teritoryo! Marami-rami din ang napasunod ni Boyong na mga aswang, pero mas marami ang nagpaiwan dahil sa mas pinili ng mga ito ang tuwid na landas at pagpapakabuting. Wala na ngang nagawa ang pangkat ni Ninong para pigilan ang pag-alsabalutan ng grupo ni Boyong. Malaya naman nilang pinadaan ang mga ito. Pero bago sila tuluyang makalabas ng baryo, ay may pahabol pang sinabi sa kanila ang binatang Kingpin. Boyong! Sa oras na may mabalitaan akong tao na pinirwisyo nyo o biniktima, itaga mo sa bato. Hahanapin ko ang inyong pinagkukutaan at uubusin ko kayo. Tandaan mo yan. Walang makakapigil sa aming gustong gawin, Dinong. Wala! Sabay-sabay na humalakhak ang mga nag-aklas na mga aswang sa pangunguna ni Boyong. Napailing na lang din si Ninong dahil sa hindi naging magandang resulta ng pagpupulong, pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang hindi niya inaasahang maganap. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang pamumuhay sa baryo ng gaya sa dati at walang pinagbago. Subalit, dumating sa kampo ni Ninong ang isang masamang balita tungkol sa mga nawawalang turista na hindi pa nakakarating ng dinadayong ilog na may magandang tanawin ay nawawala na ang mga ito. Kaagad namang umakyat sa isipan ni Ninong ang isang suspetsa para sa grupo ng mga aswang na umaklas sa kanilang samahan. Nag-utos ang binata ng ilan sa kanyang mga tapat na tauhan para imbestigahan ang nangyayaring krimen. Agad namang kumilos ang mga ito at sa loob lamang ng isang araw ng pag-iimbestiga ay nakakuha ng mga ito ng matibay na kasagutan. Positibo na grupo ni Boyong ang dumukot at pumaslang sa mga dayuhang bakasyonista. Ayon sa nakapagsabi sa mga ito, ay wala nang natitirang buhay sa mga biktima at pawang kinatay na at nilapa ng mga masasamang aswang. Nagsalubong naman ang mga kilay ng binatang Kingpin dahil tila ba sinasadya siyang hinahamon ni Boyong, kaya naman nabuo sa isipan ng binata ang isang plano. Mamayang gabi ay sumama sa akin ng iba. Hindi na dapat magtagal pa ang kasamaang inilalaganap ng pangkat ni Boyong. Tutuldukan na natin ang kanilang buhay at ibabalik ang katahimikan dito sa ating probinsya. Magpahinga na kayo para may sapat kayong lakas para humarap sa mga traidor nating kalahi. Maagang nagpahinga ang mga kalalakihang aswang na nagbabalak sumama sa iginagalang nilang Kingpin. Sa mabilis na pagsapit ng gabi, nakahanda na rin ang lahat sa gagawing paglalakbay.
Kayong lahat na sumama sa akin, sana'y sikapin ninyong doblehin ang pag-iingat. Hiling ko na sana'y walang malagas sa atin maski isa. Gawin natin ang lahat para malipol ang lahat ng aswang na umalib kay Boyong at piniling magpakasama. Kaya natin to mga kasama, para sa kaligtasan ng nakararami. Sa pamamagitan ng malalakas na pag-alulong, ay ipinaalam ng mga ito sa kanilang kingpin ang pagsang-ayon. Ipinababatid na rin ng mga ito ang paghamon nila sa grupo ni Boyong sa isang digmaan. Dahil sa talas ng pandinig, nasagap ng kampo ni Boyong ang mensaheng yun, kaya natuwa ang masamang binata. Ngayong gabi, Ninong, ang huling sandali, nakikilalanin kang kingpin ng mga aswang dahil ako nang papalit sa iyong trono pagkatapos ka naming patayin. Hindi ka karapat-dapat sa aming lahi dahil masyado kang mahina at malambot ang puso sa mga tao. Kailangan mo ng manahimik, Ninong. Isasara na namin ang libro ng iyong kabanata. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Boyong pagkatapos sabihin sa kanyang isipan ang mga katagang ito. Sigurado na kasi siya na mananalo sila sa laban dahil sa mga bago nilang mga kaanib. Nagpatuloy na din ang kampo ni Ninong sa paglusob. Oras din ang lumipas bago nila natuntun ang pugad ng mga masasamang aswang. Maligayang pagdating, Ninong. Ang kingpin di umano ng mga aswang na mababait. Pweh! Salamat sa balasubas mong pagbati sa akin, Boyong. Tunay ka ngang walang respeto sa mas nakakataas sa'yo. Eh di mas lalo na sa mga mas mababa sa'yo kapag ikaw na halimbawa ang nakatungtong sa aking trono. Ang balasubas ay mananatiling balasubas ang ugali. Hindi ako kagaya mo na pagdating sa mga tao ay pusong babon. Wala sa lahi ng mga aswang ang ganyan. Ikaw pa lang, isa kang panis na aswang. Yang puso mo, Boyong. Yang kasi, ang takaw mo sa dugo. Yan tuloy. Tumataas ang dugo mo. Baka ikamatay mo yan. Hangal ka, Ninong. Tingnan natin kung sino mamamatay. Sugod mga kasama. Patayin silang lahat. Salubungin ng mga salat mga kasama. Ipataw sa kanilang parusa kamatayan. Nagsalpukan ang dating magkakasamang aswang sa iisang baryo dahil sa magkakaibang layunin. Lumalamang naman ang pangkat ni Ninong sa umpisa ng laban, subalit kumpiyansa pa rin at nananatiling nakangiti si Boyong sa kanyang kinatatayuan. Nakahalata naman ang binatang kingpin na tila may mali sa mga nangyayari. Gusto na sana niyang paatrasin ang kanyang mga kasama, subalit napansin niya ang pagkumpas ni Boyong sa isa nitong kamay na tila ba may mga inuutusang lumabas. Tapos na kayo ngayon, Ninong. Maubos na kayo sa mga bago naming kakampi. Mga kasama kong manunugis, lipulin ang mga yan. Mga kampon ko, magsiatras muna kayo. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga bagong kakampi. Sila nang bahala sa mga yan. Gamit ang mga baging na makabuhay na ibinabato ng mga manunugis sa mga kakamping aswang ni Ninong, ay unti-unting nanghina ang mga ito. Pati ang binatang kingpin ay naapektuhan sa presensya ng makabuhay, lalo't may mga orasyong inilagay ang mga ito ang mga manunugis. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga mabubuting aswang dahil sa panghihina. Umatras tayo! Tayo na mga kasama! Tumayo kayo! Binalingan ang binatang kingpin ng mga manunugis na batuhin ito ng mga naorasyon ng baging ng makabuhay. Kaya pati siya ay nakaramdam na rin ng panghihina, subalit mabuti na lamang ay naagapan pa niya. Labag man sa kanyang kalooban, ay iniwan niya ng sapilitan ang kanyang mga kasama na nasa bingit na ng kamatayan. Pati kasi ang kanyang buhay ay manganganib din kapag hindi siya tumakas. Gamit ang natitirang lakas ay patakbo siyang lumayo roon. Napansin naman siya ni Boyong. Huwag niyong hayaang makatakas si Ninong, mga aswang!
Habulin ang Kingpin! Patayin siya! Pasuray-suray sa pagtakbo habang hawak-hawak ang naninikip na lalamunan ni Ninong, may ligtas lang ang buhay. Subalit dahil sa bilis na ipinamalas ng mga aswang na humahabol sa kanya, ay naabutan siya ng isa sa mga ito at nagawa siyang kalmutin sa likod. Bagsak ang katawan niya sa lupa na tuluyan nang naubusan ng lakas. Pinalibutan siya ng mga naghahalakhakang mga aswang, saka siya pinagsisipa. Hinahamon na tumayo siya at ipakita ang galing sa pakikipaglaban. Samot-saring pangiinsulto ang natanggap ni Ninong, pero wala siyang magagawa. Dahil maski idilat ang mga mata, ay hindi na niya magawa pa dahil sa talagang lubaypay na ang kanyang sistema. Hanggang sa sinabi ng isa sa mga aswang ang katagang, Tapos ka na! ay siya ring tuluyang pagkawala ng kanyang ulirat. Magmula ng mga sandaling yon ay wala na siyang kaalam-alam sa mga sumunod na nangyari, lalong-lalo na sa sinapit ng kanyang mga kasamahan. Nagising si Ninong na nakaratay sa isang higaan na gawa sa mga tuyong dayami. Nagmistula siyang nasa isang pugad ng malaking ibon at nang ilibot niya ang paningin ay saka lamang niya nalaman na nasa loob siya ng isang kuweba. Pagbaling niya ng tingin sa bukana ay maliwanag na ang paligid. Umaga na kasi ng mga oras na yon. Napatulala ang binata sa kainisip ang mga nangyari kagabi, subalit sumakit lamang ang kanyang ulo. Bahagya ding kumirot ang sugat nito sa likuran at dahil doon ay may kaunting pangyayaring nagbalik tanaw sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay isang nilalang ang nanggaling sa labas ng kuweba na papasok habang may bitbit na kung ano. Nang tuluyang makalapit ay saka pa lamang napagtanto ni Ninong na isa yung matandang lalaki na may benda sa ulo at may espada sa tagiliran. Babatiin sana ito ng binata, subalit hindi siya makapagsalita. Tila ba kulang ang kanyang lakas para makagawa ng pagbigkas. Pagkalapit ay nginitian siya ng matanda, saka iniabot sa kanya ang isang bugkos ng saging at saka siya pinagbiyak ng isang buko. Huwag mo munang pilitin na magsalita. Masyado pang sariwa ang iyong malaking sugat at maapekto nito ng sobra ang ilang bahagi ng iyong masiselang ugat sa katawan. Wala naman akong magawang lunas para sa iyo gamit ang mga halamang gamot. Pero may isang paraan akong alam para tuluyang kang gumaling. Subalit saka ko na ito sasabihin sa iyo at ipapaliwanag. Kailangan mo munang makabawi kahit na kaunting lakas man lang. Napatango lamang si Ninong sa tinuran ng matanda. Nagpakilala din ito sa pangalang Tata Idot. Pero tawagin mo na lamang akong Tatang dahil yun ang bansag sa akin bago pa nangyari ang isang insidente. Banaag ni Ninong sa mga mata ni Tata Idot ang labis na kalungkutan. Pinipigilan lamang nito ang pagbagsak ng mga luha, subalit ang pamumula ng kanyang mga mata ay hindi nakaligtas sa binata. Alam na kaagad ni Ninong na may matinding suliraning pinagdadaanan ang matandang lalaking tumulong sa kanya. Samantala, galit na galit naman si Boyong sa kanyang mga nasasakupan dahil nakawala sa kanilang mga kamay ang kinikilalang kingpin ng mga aswang. Halos mapigtas ang ugat nito sa leeg dahil sa matinding paninermon sa kanyang mga kampon. Hindi pwedeng mawala na parang bula ang Ninong na yon. Kung kailangan nating baligtarin ang buong kagubatan ay gawin nyo. Madala nyo lamang sa akin ng patay o buhay. Hindi may sasali ng pagiging kingpin ng mga aswang habang buhay pa siya. Kaya kumilos na kayo at huwag na huwag kayong babalik hanggat hindi nyo siya dala. Kayo namang natitirang kampon ni Ninong ay ikukulong namin kayo habang hindi pa nahuhuli ang inyong amo at para naman makapag-isip na rin kayo kung aanib kayo sa amin o isa-isahin na lang namin kayong papatayin.
Kaya maging matalino sana kayo sa pagpapasya, mga ginigiliw kong mga aswang. Sa utos ni Boyong, ay dinala ng kanyang mga alagad sa piitan ang mga bihag nilang mga aswang na kasamahan ni Ninong. Ang iba naman ay muling kumilos para hanapin ang tinalikuran nilang kingpin. Ang ibang mga aswang ay napapaisip na kung bakit nila sinusunod ang isang katulad ni Boyong, samantalang wala naman itong pagmamalasakit sa kanila. Samantalang si Ninong, noong siya ang namumuno sa kanila, ay ramdam nila ang respeto nito sa bawat isa sa kanila. Subalit wala na silang magagawa pa dahil sa ginawa nilang pagtalikod sa tunay na kingpin ng kanilang lahi, ay tiyak na itinuring na silang kalaban nito, kaya wala na silang pamimilian pa. 3 araw ang lumipas. Medyo nakabawi na ng lakas si Ninong. Nakakapagsalita na rin ito at nagawa ng magpakilala sa matandang lalaki. Nalaman na din niyang isang manunugis ang tumulong sa kanya at nagligtas sa tiyak na kamatayan. Hindi ko alam, tatang, kung paano ko kayo mababayaran ng malaking utang na loob ko sa inyo. Utang ko rin ng aking buhay, kaya sana kung may tutulong ako para maski pa paano yung makaganti man lang ng inyong kabutihan, ay sabihin nyo lang, dahil maski buhay ko ay kaya kong itaya para sa inyo. Nako, iho, wag mong isipin yan. Sa edad kong 75 kaligayahan ko ng tumulong para kahit nabawiin na ng Panginoon ang hiram kong buhay, may mga magandang alaala naman ako may iwan sa aking kapwa at hindi nila ako makakalimutan. Pero Tata Idot, wag niyo po sana mamasamain ha. Napansin ko kasi na may malalim na kalungkutang itinatago ang inyong mga mata. Kung gusto niyo pong ikwento o ibahagi, handa po akong makinig. Kung may matutulong din ako, sabihin niyo at hindi kayo magdadalawang salita sa akin. Nako, maraming salamat, pero huwag ka nang mag-abala pa. Nakalipas na ang problema kong iyon. Pero sige, kung gusto mo talagang malaman ay ibabahagi ko sa iyo. Total ramdam ka namang mabuti kang aswang at mapagkakatiwalaan. Huwag ka nang mabigla, iho. Oo, alam kong aswang ka. Parang umurong ulit ang dila ng binatang kingpin na mga sandaling yon. Ang akala niyang maikukubli nito sa matanda ang kanyang tunay na katauhan ay hindi pala, dahil simulat sa pool ay lantad na pala ito. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang ayusin ang sarili, dahil nag-umpisa nang magkwento ang matanda ng kanyang malungkot na nakaraan. Habang nakikinig si Ninong, ay tila ba siya ang nasa kwento ni Tata Idot. Sa galing ng matanda na magsalaysay, ay nadadala ng binata ang sarili. Halos parehas din sila ng naging problemang kinakaharap laban sa kanilang mga dating kasamahan. Si Ninong ay iniwan siya ng ibang mga kasama dahil sa hindi gusto ang kanyang pamamalakad, samantalang si Tata Idot naman ay siniraan siya sa mga residente sa kanilang lugar ng mga kapwa niya manunugis na ganid sa pera at pangalan. Si Tata Idot ang laging nangunguna dati sa pagsagip sa mga tao sa kanilang baryo, at ang gantimpala mula sa munisipyo ay sa kanya napupunta. Dahil sa inggit, pinagkaisahan siya ng mga kapwa niyang manunugis para paratangan sa kasalanang hindi naman niya lubos maisip na gawin. Dahil sa madami na din ang galit sa kanya, ay nagawa siyang paalisin sa kanilang lugar. Simula nang mawala siya, ay marami na ang mga taong bigla na lamang nawawala. Lumipas ang ilang buwan, ay nabalitaan na niyang lumikas na ang kanyang mga kababaryo dahil sa takot na may biktima ng mga aswang. Gusto man niyang protektahan ang mga ito, wala na siyang karapatan dahil itinakwil na siya pati ng kanyang mga dating natulungan. Sumama ang kanyang loob, kaya't nanatili na lamang siya sa loob ng gubat at namuhay ng mag-isa sa kuweba. Hanggang sa nakita na nga niya ang binatang si Ninong na nasa bingit ng kamatayan, at sa malinis na presensya ng binatang kanyang nasagap
ay kanya itong tinulungan. Sumunod ding nagkwento si Ninong ng kanyang naging kapalaran. Naawa sila sa isa't isa kaya nagawa nilang magyakapan. Muli nagpasalamat si Ninong sa pagkakaligtas sa kanya ng matanda. Sabi ko naman sa iyo, iho, kaligayahan ko ang tumulong. O siya, ayusin mo lang sarili mo at kakain na tayo. Paggabi na rin kaya bukas ko na lamang sasabihin ang isang paraan na pwedeng magpanumbalik ng iyong buong lakas. Mukhang kilala ko na rin ang mga manunugis na nakalaban ninyo at umanib sa mga nag-aklasang mga kalahi mo. Kaya kung hindi mo mamasamain, ay pwede ba kitang tulungan sa pagganti mo sa kanila? Gumuhit ang malapad ng ngiti sa bibig ni Ninong. Mukhang handa na ulit ang matanda para makipaglaban sa mga aswang. Ngayon ay may kasama na rin siyang manunugis kung sakali at hindi lang basta-basta kung hindi isang dating leader ng mga manunugis ng mga masasamang aswang. Mapalad po ako na maging kasama kayo sa isang laban, Tatang. Hindi po ako tatanggi sa alok ninyo. Kasi aminin ko man o hindi, ang baging na makabuhay ng mga masasamang manunugis ang nagpapahirap sa aming mga aswang. Kailangan may kakayahang labanan sila at kontrahin. Salamat po sa voluntaryo ninyong pagtulong. Ngumiti lamang ang matanda sa lumabas ng kuweba pagkatapos maghapunan. Si Ninong naman ay nahiga na at kaagad na nakuha ang antok. Nang makatulog ay nagpasya muna si Tata Idot na maglakad-lakad sa paligid hanggang sa makarinig siya ng mga kaluskos at yabag mula sa may hindi kalayuan. Patago niyang tinumbok ang direksyong pinagmumulan ng ingay hanggang sa makita niya ang isang dalagang humahangos dahil sa kapaguran at tila ba may humahabol dito. Matyaga itong hinintay ng matanda sa kanyang pinagkukublian at nang makalapit ay mabilis niya itong tinakpan sa bibig saka hinablot para itago. Shh! Huwag kang maingay. Nandiyan na sila. Kaagad na kumalma ang dalaga nang maramdaman niyang pinoprotektahan siya ng nilalang na tumatakip sa kanyang bibig. Sakalang siya binitawan ng matanda nang makasiguro itong malayo na ang mga tiyak niyang aswang na humahabol sa kanya. Halika, iha. Sumunod ka sa akin. Ligtas ka sa aking tirahan. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga po pala si Chichay. Salamat po sa pagkakaligtas niyo sa akin. Walang anuman, Chichay. Bakit ka nga pala hinahabol ng mga aswang? At anong koneksyon mo sa kanila? Kung maaari po, Lolo Tatang na lang ang itawag mo sa akin, maaari ba? Opo, sige po, Tatang. Kung maaari po mamaya ko na lang ikukwento sa inyo ang lahat. O siya, iha. Ikaw ang bahala. Nagpatuloy sa pagdalakad ang dalawa hanggang sa makarating sila sa kuweba. Nagulat pa ang dalagang si Chichay nang makita ang binatang si Ninong na nakaratay sa isang tila pugad ng malaking ibon na walang pang-itaas na kasuotan. Siya nga pala. Si Ninong. Isang mabuting aswang. Aswang baka nyo? Mawalang galang na po, Tatang, pero kailangan ko nang umalis. Sandali lang, Chichay. Mapanganib kung lalabas ka ng kuweba. Huwag kang mag-alala. Hindi masama si Ninong. Sa katunayan ay masasamang aswang ang kanyang mga kalaban. At sila ang dahilan kaya may malaking sugat siya sa likod. Gaya mo'y kung hindi ko siya nailigtas, ay tiyak na matagal na siyang patay ngayon. Ganun po ba? Pasensya na po sa inasal ko. Nabigla lang ako. Walang problema, iha. Ngayon, pwede mo na bang ikwento ang iyong suliranin at kung bakit kayo nahabol ng mga aswang? Umayos muna ng pagkakaupo ang dalagang si Chichay. Saka nito inumpisahan ng magsalaysay. Ayon dito, isa siyang prinsesa. Prinsesa ng mga aswang na bangkilan. Nakatakda na siyang ikasal ng gabing yon, pero tutol ang kanyang kalooban. Bukod sa hindi niya mahal ang ikakasal sa kanyang lalaking harimudon,
ay mabubuhay na rin ang katauhan niya bilang isang prinsesa ng mga aswang. Labag ang kanyang kalooban sa nais na mangyari ng kanyang mga kalahi dahil ayaw niyang kumain o pumatay ng mga inosenteng tao. Gising na din si Ninong ng mga sandaling yon at tahimik na nakikinig. Kung ganon, isa kang aswang na bangkilan. Birhen ka pa ba? Opo. At bakit yun naman po na itanong ang bagay na yan, Tatang? Gumuhit muli ang isang ngiti sa bibig ni Tata Idot saka napatingin sa nakahigang binatang Kingpin. Sana, Iha, kapag humingi kami ng kaunting pabor, ay mapagbigyan mo kami. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahamak. Pero pagkatapos ng lahat ng ating gagawin, ay tiyak na malaking tulong ito para masolusyonan ang iyong problema. Nangunot ang noo ni Chichay sa mga pinagsasabi ng matanda, lalo na nang tignan siya nito mula ulo hanggang paa. Maski si Ninong na nagkukunwaring natutulog ay hindi maiwasang mag-isip ng malaswa, subalit nagkibit balikat na lamang ito at ipinagpatuloy ang naudlot na pagtulog. Humanap na din ng malinis at komportableng mahihigaan ang dalaga para ito ay makapagpahinga. Muli namang lumabas ang matandang manunugis para suriin ang paligid at nang makasigurong walang nakasunod sa kanila, ay minabuti na rin niyang ipahinga ang sarili. Kinabukasan, nagising sina Chichay at Ninong ng sabay dahil sa naamoy na nanggagaling sa labas. Sabay pa silang tumayo para tignan kung ano ang naroroon. Ay, gising na pala ang mga bisita ko. Halina kayo, kakain na tayo. Nag-ihaw ako ng nahuli kong manok na labuyo at syempre, nag-iwan ako ng hilaw para sa iyo, Ninong. Total hindi pa naman buhay ang pagkabangkilan mo, Chichay. Pagsaluhan na natin itong inihaw ko. May saging din dyan, Ninong. Alam kong kumakain ka din yan. Ikaw lang ang bukod tanging kilala kong aswang na kumakain ng saging. Nahihiyaman ay tumango na lamang si Ninong saka dinampot ang mga pagkaing nakahanda sa kanya. Nahuli naman niya ng tingin ang dalagang bahagyang napangiti. Oy, anong nakakatawa? Ha? Wala naman. Tatang, sino po ba yan? Siya nga pala si Chichay, ang magbabalik ng buo mong lakas. Ano po? Ano namang kalokohan yan, Tatang? Kumain na muna kayo at mamaya ko na sasabihin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito kasing dumi ng iniisip nyo. Ay mga batang ito, oo. Parehong namutla ang mga mukha ni Ninong at Chichay dahil sa hiya. Salitan naman silang tinignan ni Tata Idot na tinitimpi ang mapatawa ng malakas. Pagkatapos mag-agahan, ay sinabi niya sa mga ito ang kanina pa niya kailangang sabihin. Ang tanging kaisa-isang paraan para maibalik ang taglay na lakas ni Ninong bilang isang kingpin ng mga aswang ay ang pag-inom ng dugo ng isang birhen na bangkilan. Mapaghihilom din ito ang malubhang sugat ng binata. Tatang, hindi ako papayag baka ubusin niya ang dugo ko. At saka hindi pa naman ako ganap na isang aswang na bangkilan ah. Iha, maski anong gawin mo'y nananalaytay na sa iyong dugo ang isang pagiging aswang. Hindi mo na ito matatakasan pa. Kapag nahaluan na ang iyong dugo ng laway ng isang mabuting aswang, ay makokontrol mo na rin ang iyong sarili na maging masama o mabuti. Nasa sayo ang desisyon, Chichay. Hindi ka namin pipilitin. Tama ka, Tatang. Huwag mong pilitin ng ayaw. Gagaling din naman siguro to balang araw eh. Nagkakamali ka, Ninong. Gaya ng sabi ko'y, tanging dugo ng isang birhen na bangkilan ang makakagamot lamang sa'yo. Pero kung ayaw ni Chichay ay wala tayong magagawa. Sige, Iha, malaya ka na sa gusto mong puntahan. Mag-iingat ka palagi. Pero kahit saan ako magpunta, tiyak na hindi ako titigilan ng aking mga kalahi. At ayokong makasal sa boyong na yun, Tatang.
Kaya kung anong nararapat ay gagawin ko. Si Boyong baka mo? Ang Judas na yun bang tinutukoy mong hari mo doon na ikakasal sa'yo? Biglang nangitim ang mga mata ni Ninong ng mga sandaling yun dahil sa galit, pero kaagad din siyang nanghina dahil sa malubha niyang pinsala. Dahil doon ay nakaramdam ng awa si Chichay para sa binata at ramdam niyang malaki ang galit nito sa aswang na binanggit. Yun ang dahilan kaya nakagawa siya ng isang desisyon. Sige, papayag na akong painumin ka ng dugo ko. Pero sa isang kondisyon, tulungan mo akong makawala sa mapansamantalang boyong na yon. Huwag kang mag-alala. Maski hindi mo sabihin, ay talagang gagawin ko yon. Babawian ko ang traidor na boyong na yon. Kung ganon, total magkasundo na kayong dalawa, ay isasagawa natin ang isang ritual ng panggagamot. Chichay, ilapit mo ang iyong kanang pulsuhan sa bibig ni Ninong. Ikaw naman, iho, sumipsip ka ng 3 beses sa dugo ni Chichay. Pagkatapos naman, iha, lumipat ka sa likod ni Ninong at patakan mo ng dugo ng 3 beses ang kanyang sugat. Sundin niyo lang ang mga bilin ko para mapabilis tayong matapos. O siya, pumwesto na kayo. Kaagad na sinunod ng dalawa ang lahat ng bilin sa kanila ng matandang manunugis. Hanggang sa nagawa naman nila ito sa loob lamang ng ilang minuto. Ramdam ni Ninong na nanumbalik na ang buo niyang abilidad, samantalang si Chichay naman ay unti-unting nanghina at nawalan ng malay. Mabuti at nasalo siya ng binatang kingpin bago pa ito bumagsak sa lupa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa kakinumutan ng kanyang damit. Huwag kang mag-alala, iho. Nanghina lamang siya kaya siya nawalan ng malay. Maya-maya lamang ay magigising na rin siya. Ngayon, ano na ang susunod mong binabalak? Hindi ko na ito patatagalin pa, Tatang. Mamayang gabi, susugurin ko na sila. Pero paniguradong kakailanganin ko ang tulong ninyo dahil sa mga masasamang manunugis na umanib sa kanila. Nasa likod mo lang ako, iho. Sasamahan kita hanggang impyerno. Papaano po si Chichay? Iiwan ba natin siya rito? Hindi, iho. Isasama natin siya. Pero bago yun, total nalawayan mo na ang kanyang dugo. Pagkagising niya ay bubuhayin ko ng kanyang pagiging isang prinsesa ng mga aswang na bangkilan. Samantala, mas lalo namang nagiging malupit si Boyong sa kanyang mga nasasakupan habang tumatagal. Sa pangalawang pagkakataon kasi ay natakasan na naman sila. Ang masaklap pa ay ang babaeng bangkilan na matagal nang pinagpapantasyang maangkin ang nakatakas, kaya sa galit niya ay bugbog sarado sa kanya ang mga aswang na humabol sa dalaga pero mga nabigo. Mga wala kayong silbi! Isang babae lang natakasan pa kayo. Anong katangahan ng mga pinaggagawa ninyo, ha? Saan nyo ngayon hahagilapin ang aking magiging prinsesa? Saan? Mga sangkaterbang mga ugok! Kasabay ng pagsikmura nito sa kanyang mga alagad at ang mga nagrereklamo ay kaagad niyang pinapaslang. Napilitan na din kasing umanib ang kanilang mga aswang na bihag na kasamahan ng binatang kingpin dahil sa takot ng mga ito na mapagbuntunan ng galit ni Boyong. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nagising na rin si Chichay. Naghapunan muna sila bago siya kinausap ni Tata Idot tungkol sa gagawin nitong paggising sa natutulog niyang katauhan bilang isang prinsesa ng mga aswang. Sa una ay hindi pumayag ang dalaga dahil sa takot, subalit nang may paliwanag ng mabuti ng matandang manunugis ang lahat, ay pumayag na din siya. Lumabas silang sabay-sabay sa kuweba para isakatuparan ang mga binabalak na paghihiganti. May kanya-kanya silang pinaguhugutan ng galit. Si Ninong dahil sa pangtatraidor sa kanila ni Boyong. Si Tata Idot dahil sa paninira sa kanya ng mga kapwa manunugis. At si Chichay naman dahil sa pamimilit sa kanyang ikasal sa harimudon na si Boyong. Nanumbalik na ang buong lakas ng binatang kingpin.
Nagbalik na rin ang tiwala sa sarili ng matandang manunugis at buhay na ang katauhan ni Chichay bilang isang bangkilang prinsesa. Hindi alam ng pangkat ni Boyong na sa gabing yon ay sisiklab muli ang isang malaking labanan. Nasa may hindi kalayuan muna nagmatyag ang tatlo nang marating nila ang pugad ng mga kalaban. Nakikita nila sa Boyong na abala naman sa paninermon at pananakit sa mga nabigo niyang tauhan sa paghahanap kay Chichay. Nakita rin ni Ninong ang kanyang mga dating kasamahan na tila umanib na sa mga ito. Nagnitngit lalo ang kanyang galit dahil sa mga nasasaksihan. Walang awa din kasing pinapatay ni Boyong ang iba niyang tauhan na hindi maiwasan ang sumagot at magreklamo. Hanggang sa napuno na siya ng tuluyan at palundag niyang tinungo ang mga ito. Nagulat naman sina Tata Idot at Chichay sa ginawa ng binata. Subalit dahil sa wala silang kakayahang lumuntag ng balayo, ay kumaripas na lamang sila ng takbo para sundan ng kanilang kasama. Pagbagsak ni Ninong sa lupa ay wala kaagad na kaimik dahil sa pagkabigla. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito na nakatitig lamang sa tinaguriang kingpin ng mga aswang. Masyado kang malupit sa mga tauhan mo, Boyong. Tama na ang iyong kasamaan. Tutuldukan ko na ito. Aba, buhay ka pa pala, mahal naming kingpin. Pweh, ano namang magagawa mo'y mag-isa ka lang? Alam mo namang hindi ka uubra sa aming mga bagong kasamang manunugis, hindi ba? Mauulit lang ang nangyari at magagapi ka namin. Kita mo ha? Umanib na sa akin ng dati mong mga kasama. Mali ka, Boyong. Dahil hindi na mauulit ang dating nangyari na. Umanib man sila sa'yo, pero sa kalupit ang ipinakita mo, tiyak na matatauhan din sila. Sa gabing ito, Boyong, isa na sa atin ang babagsak sa lupa nang wala ng buhay. Ipinapangako kong ikaw ang babagsak na yon. Tingnan natin, Ninong. Tingnan natin. Subalit natigilan sila ng panandalian ng pagsigaw nang magsalita sina Tata Idot at ang dalagang prinsesa ng mga aswang na si Chichay. Nabigla din ng gusto si Boyong, pati na ang mga masasamang manunugis nang muli nilang makita ang kanilang dating iginagalang na lider na kanilang siniraan. Kasama ako sa tatapos sa kasamaan mo, Boyong. Mas nanaisin ko bang mamatay kaysa makasal sa'yo. Ngayon, mga kapwa ko manunugis, akong harapin ninyo. Sisingilin ko na ang matagal nyo ng pagkakautang sa akin ng matagal na panahon. Sa isang iglap ay sumiklab ang isang madugong labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Napapaatras naman ang mga aswang na dating kasamahan ni Ninong na napilitang sumanib sa kampo ni Boyong. Hindi tuloy nila alam kung anong gagawin ng mga sandaling yon. Nang mapansin sila ni Boyong ay pilit silang pinapaatake nito sa binatang kingpin. Subalit ayaw ng kanilang mga puso't isipan na sumunod. Huwag mong pilitin ng ayaw, Boyong. Ang sama mo talaga. O kayo, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa para muli kayo magbalik loob sa akin. Pero kung ayaw na ninyo, ay wala na akong magagawa pa kung hindi isama kayo sa aking papaslangin. Nagkatinginan ang mga aswang na yon sa isa't isa, habang si Ninong naman ay walang habas na inaatake ang mga kalabang sumusugod sa kanya. Pati si Chichay ay walang pakundangang pinaggutay-gutay ang katawan ng mga aswang na nakakaharap. Nakipagtagisan na din ng lakas si Tata Idot sa mga masasamang manunugis na nanira sa kanya. Dahil sa matanda, hindi na nila magawang pigilan pa ang pagpuksa ni Ninong sa mga alagad ni Boyong. Subalit kahit na gaano na ito kalakas, ay hindi pa rin sapat para labanan ang daan-daang aswang nang silang dalawa lamang ng dalagang prinsesa. Hanggang sa hindi inaasahan ni Ninong ang sumunod na nangyari. Mula sa kanyang likuran ay may mga nagsisitangisang mga aswang at nang lingunin niya ito ay gumuhit ang napakalapad ng ngiti sa kanyang labi dahil umanib na rin sa kanya ang dati niyang mga kasama. Anong mga hangal, mga traidor? Kung alam ko lang sana na ganito pala igaganti nyo sa akin, sa kabila ng pagtitiwala ko at pagbuhay sa inyo,
Di sana'y pinatay ko na lang din kayo! Hindi mo sila masisisi, Boyong. Kung naging mabuti ka saan ang leader nila, baka hindi mangyayari ito. Masyado kang malupit. Pasalamat ka nga at may mga sumusunod pa sa yung mga alagad mo. Dahil kapag natauhan ng mga yan, mas lalong mapapadaling pagbagsak mo. Hindi mangyayari ang iniisip mo, Ninong, dahil nasa akin ang kanilang buong suporta at pananalig. Kaya wag mong lasunin ang kanilang makaisipan. Hindi sila uto-uto gaya ng iniisip mo. Sa mga narinig na palitan ng salita mula sa dalawang dating magkaibigang aswang, ay tumigil ang kampo ni Boyong sa pagsugod, maliban sa mga masasamang manunugis na isa-isa nang napapabagsak ni Tata Idot. Mas lalong nagulantang si Boyong nang dahan-dahang umatras at gumilid ang kanyang mga alagad. Pagkatapos ay bumalik ang mga ito sa normal nilang itsura. Hindi makapaniwala ang masamang binatang Harimudon dahil sa mga nangyayaring imposible para sa kanya. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng inis nang humalakhak ng malakas ang dalagang si Chichay. Mukhang ito na, Boyong, ang umpisa ng iyong pagbagsak ha. Mga aswang na bangkilan, ako ang inyong prinsesa. Ako ang inyong tunay na kalahi at dapat na sundin. Ngayon kayo mamili kung sino sa amin ni Boyong ang inyong papanigan. Pati ang mga bangkilan ay unti-unti na ring kumalma ang mga aura at gaya ng mga Harimudon ay gumilid na din ang mga ito. Isa sa mga lalaking Harimudon na mandirigmang nakaranas ng pagmamalupit ni Boyong ang bigla na lamang nagsalita at sinabi ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob. Sinabi nito na malaki ang pagsisisi niya kung bakit nila trinaydor ang kanilang ginagalang na dating kingpin at nagpalason sila sa magagandang salita at paninira ni Boyong. Gayong wala naman itong nagawang mabuti sa kanila, kundi ang gawing mas masahol pa sa alipin at pag nagkakamali ay minamaltrato pa sila na hindi nila minsan naranasan kay Ninong. Sa pangunguna nito ay tiklob tuhod siyang lumuhod sa lupa sa kataos-pusong humingi ng tawad sa binatang kingpin na kung maaari ay bigyan siya ng pagkakataong pagsilbihang muli at magbalik loob sa kanyang pangangalaga. Ilang sandali pa'y sumunod na ang iba sa mga aswang hanggang sa ang lahat ng mga ito ay muling niyakap ang paglilingkod kay Ninong. Hindi naman ako mahirap na kausap. Ramdam ko naman ang sensiridad sa inyong mga hinaing, ang pagmamakaawa, kaya pinapatawad ko na kayo. Pero bago yon, ay hayaan niyo muna kaming maglaban ni Boyong at kung sino ang mananalo sa amin at matitirang buhay ay siyang itatalagang tunay na kingpin ng mga aswang. Sobrang pagkapahiya na ang dinaranas ni Boyong ng mga sandaling yon dahil sa ginawang pagtalikod sa kanya ng mga tauhan. Gustuhin man niyang umatras sa laban nila ni Ninong, subalit wala na siyang magagawa pa dahil ang nasa isip na lamang niya sa mga sandaling yon. Kapag nanalo siya, ay mas doble pa ang pagpapahirap nito sa mga hudas niyang alagad. Humanda kayo! Kapag natalo ko ang Ninong na yan at ako ang tatanghaling bagong kingpin ng lahat ng mga aswang, ay matitikman ninyo ang aking galit at paghihiganti, mga hangal. Ninong, kasalanan mo ang lahat ng ito, kaya kailangan mo magbayad ng iyong buhay. Walang pag-aanilangang sumugod ng ura-urada si Boyong kay Ninong. Madali namang nagagawang iwasan ng binatang kingpin ang pagsugod ng galit na galit ng binatang Harimudon. Wala na din sa tamang direksyon ang mga pag-atake nito dahil mas nangibabaw na ang galit kesa sa diskarte. Napansin na lamang ni Boyong na napailing si Ninong sa kangumiti ng bahagya, kasabay ng isang malakas na pagyanig sa kanyang dibdib ang kanyang naramdaman na unti-unting nagpabigat ng mga talukap sa kanyang mga mata. Sumuka din siya ng pulang likido sa kananlabo ang paningin. Gusto mang pigilan ni Boyong ang padausdos na pagbagsak ng kanyang mukha sa lupa ay hindi na niya magawa pa dahil maski ang paghigpit ng kanyang hininga
ay hindi na niya makontrol pa. Sa lakas kasi ng suntok sa dibdib na natanggap niya kay Ninong, ay kaagarang nadurog ang kanyang puso na naging dahilan ng mag-aaran niyang pagkamatay sa ayaw man niya o sa gusto. Tirik pa ang mga mata niyang nakanganga na tuluyang humandusay sa lupa. Natapos na din ni Tata Idot ang kanyang laban sa mga manunugis na pawang mga bangkay na. Tapos na ba? Hindi pa, Chichay. Kailangan munang mapuntahan ang aming baryo na matagal nang hindi nabibisita. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Napalingon si Ninong kay Tata Idot. Napailing ang matanda kasabay ng paglungkot ng mukha nito. Nakaramdam tuloy ng takot at awa si Ninong sa mga sandaling yon para sa kanyang mga nasasakupan. Pagdating nila roon, ay wasak na ang buong nayon. Wala ni isang bahay ang hindi natupok ng apoy. Maya-maya pa'y nagsilabasan na ang mga aswang na dating mga mababait. Pero sa mga sandaling yon ay tila ba mga asong ulol na natatakam sa masarap na pagkain nang makita sila ng mga ito. Tila ba wala nang kinikilala ang mga aswang na yon kung hindi ang masarap na pagkain. Ayon sa aking mga nasasagap na nakaraan dito sa nayon ninyo, naapektuhan ng gusto ang kanilang mga utak at pag-iisip simula nang mawala ka, Ninong. Nagumpisang lukuban sila ng masama nilang pagkatao nang matikman nila ang laman at dugo ng mga residente rito. Kaya nagkaganyan sila lalo. Wala na tayong ibang magagawa pa kundi ang patayin sila bago pa sila makapangbiktima ulit ng mga taong inosente at walang kalaban-laban. Nasa iyo ang pasya, Ninong. Masakit bang isipin dahil nagkaganyan sila dahil nawala ako ng naging gabay nila. Pero hindi ko naman kagustuhan. Kaya kung anong nararapat sa kanila, ayon ang ating ipapataw para na rin mapagbayaran nila ang pagpaslang sa mga kaawa-awang residente rito. Mga kasama, ibigay ang kanilang mga parusa. Isa-isang nilipol na mga aswang ang mga kasamahan nilang nawala na sa sariling katinuan. Hindi naman sila nahirapan dahil sa loob lamang ng ilang minuto ay nalipol na nila ang mga ito. Sa isang malaking hukay, inilibing nila ang lahat ng naging masamang aswang. Pagkatapos ay pinulong sila ng binatang Kingpin. Salamat mga kasama sa pagpili niyo sa akin bilang patuloy ninyong iginagalang na Kingpin. Makakaasa ako na sana'y hindi na maulit pa ang nangyaring pag-aaklas na naganap. Ipinapangako ko na sa muli natin pag-uumpisa ng panibagong buhay, kasama si Tata Idot at Prinsesa Chichay, ay pamumunuan ko kayo ng mabuti at may buong pakikisama sa abot ng aking makakaya. Nagsipalakpakan ang lahat ng mga aswang, kasama na dito ang matandang manunugis at dalagang bangkilan. Lumipas ang ilang araw at nakapagtayo na rin ng mga panibagong tirahan ang lahat. Naging masaya at normal nang muli ang kanilang pamumuhay. Si Tata Idot ay naging tagapagmasid sa loob ng nayong yun, pati na rin sa labas nito. Gamit ang kakayahan bilang manunugis, ay naglagay siya ng proteksyon sa buong kapaligiran at kapag may nagtangkang lumusob o gumawa sa kanila ng masama, ay kaagaran niya itong mararamdaman. Si Ninong naman at Chichay ay naging malapit sa isa't isa habang lumilipas ang panahon. Sa matyagang panliligaw ni Ninong sa dalagang prinsesa, ay dumating din ang araw na tinanggap na nito ang kanyang pag-ibig. Sa labis na tuwa, ay kaagad na pinahanda ng binatang Kingpin ang pagdadaos ng kanilang kasal ni Chichay. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama at suportado silang lahat ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan ay may 3 anak na sina Prinsesa Chichay at Ninong. Sa edad na mahigit 80 naman ay namayapa na din si Tata Idot dahil sa katandaan. Maraming salamat, Tatang. Alam mo namang utang ko sa iyo ang aking buhay. Napakadakila mong kaibigan at pangalawang magulang sa amin ni Ninong. Hindi ko makakalimutan ang isang katulad mo, Tatang.
Kung hindi dahil sa'yo, ay wala na sana ako ngayon sa mundo at hindi ko nakilala si Chichay at hindi namin nabuo ang masayang pamilyang ito. Kung nasaan ka man ngayon, sana'y masaya ka na dahil mukhang natupad mo na naman ang lahat ng gusto mong gawin dito sa mundo. Ikamusta mo na lang ako sa Diyos. Tiyak namang sa kaharian kanya mapupunta. Gabayan mo pa rin kami sana kahit nandiyan ka na sa malayo. Hanggang sa muling pagkikita, Tatang. Paalam! Wakas,